Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Globe, ang kabalikat ng pamilyang Pinoy abroad. I'm very happy mga kaibigan dahil nandito na naman po tayo sa ating Globe, kabalikat portion natin. May mga kapamilya po tayo na kagaya po ni Maria na kahit tutok na tutok sa kanilang trabaho ay nagve-venture po pa rin into other, businesses. Yan po ang ambisyon naming lahat, di ba? Pero alam nyo, makikilala natin ngayon si Laila. Kasama natin. Hello, Laila. Thank you for being with us. And eto muna ang VTR. Panoorin po natin. Gabi-gabi ay kumakayod si Laila Gatchalian para sa kanyang 2 anak. Kahit nabibihira na lang niya itong makitang gising. Paano'y sa isang call center nagtatrabaho si Laila at panggabi ang kanyang pasok. Mahirap maging single mom, lalo na yung husband mo wala. Kasi physically, hinahanap ng mga bata yung dad nila. Parang nagkakaroon ng minsan difficulty yung sa identity mo sa kanila. Dati mayroon siyang maliit na kantin para makatulong sa income ng kanyang pamilya. Habang ang kanyang asawa ay nasa Saudi, nagtatrabaho bilang isang assistant bell captain sa isang hotel. Pero dahil sa isang di inaasahang pagkakataon, ay naisara ang kanyang kantin. At dahil nasa ibang bansa ang kanyang asawa, ay nawalan siya ng kabalikat sa kanyang problema. Nag-work uli ako after mawala yung kantin kasi hindi pa rin ganun kasapat kung aasahan mo lang yung padala ng asawa mo. Tsaka mahirap yung naghihintay ka sa padala. Mas maganda talaga may sarili kang income. Sa ngayon ay nag-iipon si Laila para makapagsimula ng isang negosyo na computer shop na masasandalan niya at ng kanyang pamilya. Iniisip ko bago ako mag-resign sa trabaho, kailangan handa na yung business. Para at least, come what may, meron kang may fallback ka, diba? Ayan mga kaibigan, si Laila po, gaya ng sinabi ko, ay kasama natin ngayon. Laila, you know what, when I watch stories like yours, every week kasi I have a portion like this na we dedicate to the OFWs, ano? Na hindi ko ma-imagine yung hirap din, no? Because you have children, then you work overnight. I'd like you to meet our resource person, si Mr. Francisco Colayco. His nickname is Topax. He has written 2 books that have become phenomenal bestsellers. Topax, tell us why. Yung panghihinayang mo ba yan? Kasi ang nakikita ko, may experience, no? Medyo 40 years na rin ako sa negosyo. I've seen all of you, OFWs, nagpapakamatay kayo to earn. For years, iwan ng pamilya. But you don't get to keep what you earn. So, ano ma-advise mo kay Laila, Topax? Sa Laila, ang nabasa ko, papasok ka sa computer, internet, cafe. No? Unang-una, yan ba hilig mo? Yeah. Interest mo yan. Naiintindihan mo. Yeah. Kasi yun ang number 1 requirement. Naiintindihan mo. Hindi yung maganda na sabi ng auntie ko, maganda negosyo, papasukan. Pangalawa, yung ilalagak mo sa lapi, yung kapital mo dyan, ilang porsyento yan doon sa naipon mo? Around 65%. 65%. Laki. So, pag mawala yan, 65% mawawala sa'yo. So, dapat, ang kikitain mo, times 4 man lang. Kailangan, 4 to 1. Kung hindi, hindi sulit eh. Yung bang projection mo, kikitain mo yun. 4 times yung 65% mo. As I can see it, yeah. May I ask you lang, Topax, kasi I've read his books. Actually, ang title is Wealth Within Your Reach, right? Wealth within your reach. Pera mo, palaguin mo. Right. At hindi lang sa pamamaraan, Laila, ng negosyo. He will advise you kung paano, kung kahit nag-feasibility study siya, Topax, meron pa bang pwedeng paglagyan yung pera niya na hindi na lang siya magtatrabaho, lalago yung pera? Obligasyon ng isang entrepreneur, kagaya mo, no? Dapat may sweldo ka, ha? Yeah. Sa Hindi business pwede sa niya. negosyo. May sweldo ka, manager ka. Okay. Pag wala kang sweldo, mali yan. Yung kinikita mo sa sweldo mo at saka yung dividendo mo sa negosyo mo, 20% nun, palaguin mo. Paano? Hindi sa negosyo. At hindi sa bangko rin? At hindi, Or? ilagay mo sa akin paraan, mutual funds. Pero ang sasabihin ko lang sa'yo, yung 30 piso araw-araw, nagsisigarilyo ka, halimbawa, nagloloto ka 30 pesos a day. Listen to this, ha? Alam niyo ba kung magkano mapapalago niyo yan in 40 years? 96 million. Topax, yung mga, kahit hindi OFW, kunyari meron silang naitatabi nila, sabi mo ng 500 lang a month ang kaya nilang itabi. Pakisabi sa kanila, pag nilagay nila yan sa bangko, tapos i-invest, in 10 years, magkano yung 500 pesos every month? Kung bangko lang,
maliit ang kita. Mga 3% ba ang 3%. savings? Or, Talo ka sa inflation eh. so, bukod sa time deposit sa bangko, Pwede treasury kang bills, magpautang sa gobyerno. nasa Government libro po bonds. lahat ni Tupac, Oo. sir. Ang pangalan po ay Wealth Within Your Reach. Pera mo, palaguin mo. It's available in all major bookstores by Francisco Colaico. You know, Laila, sana we had copies for her pala to bring, no? I mean, for her to read. Bibigyan kita. That's Sa so kotse. great. Thank you. May Bibigyan part 1, kita. part 2 at may workbook. Okay? So thank you, Tupac. So to have you Uy, back thank on you the very show. much. Yeah, I'm your anytime. #1 supporter. Anytime. No, kasi sabi nga sa Maraming Pilipinas, ba mahirap ang ekonomiya? But there are ways na tayo mismo ay makakagawa makakasolve ng ating sariling pinansyal na problema. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Globe, ang kabalikat ng pamilyang Pinoy abroad.